talagang ideya kung saan kami dadalhin ng trip na to. Walang masyadong plano, basta lumabas lang at tingnan kung anong mangyayari. GoPro camera mode. At kahit papaano, yun pa yung mga moments na pinaka naaalala mo. GoPro video mode. Hindi ka mag-perfume? Mag-perfume. Ano sa CR? GoPro start video. Pag nag-red na ganyan, meron na to. Huh. Hi! It's me again. It's Jeffrey. Welcome back to my Welcome back to my YouTube channel. You know, I'm your regular blogger. What's this? Travel blogger. And we are here in, where are we, guys? Mexico City! Mexico City! Yes, hola everybody. ¿Cómo está? Muy bien. All right, so we're preparing. We're getting ourselves prepared because we're going to the pyramids of I don't know. I forgot the name, but it's the pyramids of Mexico. Where's that? What's the name of the Ray? What's the name of the pyramid? Teotihuacan. Teotihuacan. It's a name. And here's my wife Eileen. She's preparing her stuff. Hi! Yes. And look at our room. It's so nice. The name of our hotel is City Centro of Mexico, of Ciudad, Mexico. According to Ray, this is an old building with a lot of history. It was first what was it, Ray? It was a bank first, A bank. and then it turned to a residential area. And became a residential area, see? So Now it's a now it's a beautiful hotel. Look at that. Those concrete walls, those bricks, and 1900s. from 1900s. You believe that? You believe that? Yes, I do. But anyway, guys, we'll see you later. We're preparing. We don't want to be late. So, babush. What's up guys? Nandito na tayo sa puso ng Historic Center ng Mexico City. At nahanap ko na ang perfect home base para sa trip na to. Check this out! Nandito tayo ngayon sa City Centro by Marriott. Alam nyo ba na ang building na ito ay punong-puno ng kasaysayan? Dinisenyo ito ng Mariscal Brothers. Sila rin ang architects ng sikat na Palacio de Bellas Artes. At dati itong bangko. Kita nyo pa rin yung original ceilings at floors. At nandito rin ang isa sa pinakamatandang elevator sa buong city. Sobrang ganda ng mix ng old world vibe at modernong design. Pagdating naman sa rooms, kakaiba siya. Sobrang linis at soundproof. Kaya kahit maingay sa labas, mahimbing ang tulog mo. Pro tip lang, maraming rooms dito na walang bintana. Noong una kasi, nag-alinlangan ako pero ang galing ng blackout effect niya. Perfect para sa mga may jet lag pero babala. Ang bathroom walls dito ay hindi abot sa kisame. Kaya kung may kasama ka, dapat close talaga kayo kasi mangangamoy. Pero ang pinaka-highlight ay itong rooftop. May pool sila, ang ganda ng view ng city, at ang restaurant dito nagiging lounge na. May DJ pagsapit ng gabi. Pagdating naman sa location, panalo ito. Lakad lang, nasa Zocalo ka na, sa Metropolitan Cathedral, at sa lahat ng masasarap na street foods. Sarap! Kung naghahanap kayo ng hotel na parang boutique gem, pero may tatak Marriott, dito na kayo. Tara, gala na tayo. Ano yung vlogger na yan? At yan si Ray, pinipilit niyang buksan ang aming pintuan na napaka-tricky. Ayan, bukas na. Ayun, kita nyo yan. Para makita nyo lang ang aming hotel. It's so unique. Okay. So, buti yun at nag-vlog ako kasi actually natatay ako. Pero hindi ako matay kasi constipated ako. So, see? This is our hotel. Look at that. Madilim. Hindi ko alam kung ganito ba talaga dito. Pero madilim siya.
sigurado akong tinatanong nyo, magkano ba dito? Ang average price ay naglalaro sa $90 hanggang $130 bawat gabi. Siguro mga 5,000 to 7,400 pesos. Depende syempre kung anong petsa kayo bibisita, pero sulit na sulit siya para sa location at amenities. Kung gusto niyo silang i-contact para sa mga questions or bookings, maaari niyo silang tawagan sa 5255-8852-5000. May website din sila kung saan nyo makikita ang lahat ng photos at availability ng rooms. Ilalagay ko ang link sa description box sa ibaba para hindi na kayo mahirapan. Okay, so official website, City Centro by Marriott, Ciudad de Mexico. Address is República de Uruguay 45, Centro Histórico de la Ciudad de Mexico. 06,000 Ciudad de Mexico, CDMX, Mexico City. Isipin mong nakatayo ka sa gitna ng mundo o kahit man lang sa gitna ng mundo ng mga Aztec. Narito ka sa Zocalo, isa sa pinakamalaking plaza sa buong planeta. Sa harap mo ay ang Palasyo Nacional, isang dambuhalang gusali na yari sa batong Tezontle, kung saan nagtatrabaho ang Pangulo ng Mexico. Bagamat ang Zocalo ay isang malawak na sementadong plaza at hindi isang madamong parke, ito ang nagsisilbing beranda ng gobyerno. Dito mo mararamdaman ang hininga ng kasaysayan. Maririnig mo ang wagayway ng higanteng watawat ng Mexico sa hangin at ang ritmo ng mga mananayaw na Aztec. Isang pagtatanghal sa mismong lupang kinatatayuan noon ng palasyo ni Moctezuma. Hello mga peeps! Nandito na naman kami. We're back. At nasan kami? Hulaan nyo. Nasan kami? We're not in the US anymore. Wala na. We are in... Panira ka ng vlog ko. Ulit. Rewind. Hello. We're back. Nandito na naman kami. At hulaan nyo, nasan kami? Ray, saan kami, Ray? Nasaan ba tayo ngayon? Nasaan ba tayo ngayon? Nasaan ba tayo? Mga bros, mga peeps, mga broskis, mga guys, lahat kayo na nasa social media world. Ako na naman. Ito, at nandito tayo sa Mexico City. Center ng Mexico City. At ang nakikita nyo dito sa background namin ay ang kanilang cathedral. Anong cathedral nila? Cathedral, ano yun? Abierta. Ewan. It's opening, di ba? Ewan ko. Cathedral of... Basta, cathedral nila yan. O, nakita nyo yan? Nandito kami sa center, parang siguro center park nila. And all you can see around this one, alam mo ano ito? Ito yung agave plant. Dito nila kinukuha yung tequila nila, tsaka yung kanilang mezcal. Ayan, yan. Dahil sila ang number 1 producer ng tequila, at yan ang kanilang, maybe, I don't know, primary source of revenue. I don't know. Kaya siguro nandito yan. Naghihintay lang kami ng bus papunta sa City tour. Bus city tour papunta sa pyramids ng, hindi ko mabasa yung pangalan, but we're excited for today. Hi ka ba? Okay. So ganun na lang muna. Ngunit para mahanap ang luntiang bahagi ng lugar na ito, kailangan nating maglakad ng ilang bloke pakanluran. Dito rin bumisita ang grupong BTS nung kamakailan lang nang inimbita sila ng presidente ng Mexico upang magtanghal at bigyan ng atensyon ang kanilang fanbase na ARMY sa Mexico City. Habang iniiwan natin ang mainit na sikat ng araw sa Zocalo at tinatahak ang pedestrian street ng Madero, narating na natin ang Alameda Central. Itinatag noong 1592. Hindi lang ito basta parke, ito ang pinakamatandang pampublikong hardin sa buong Amerika. Sa paghakbang mo sa ilalim ng mga puno ng ash at willow, mararamdaman mo ang paglamig ng simoy ng hangin. Ang daming pulis kasi dito pala kami malapit sa nakatira ang kanilang Pangulo. Pinicturean ko na kanina. Parang Malacanang nila. Yes, ang Malacanang nila. Okay, ito meron silang building ng Monte de Piedad. Meron din kami niyan dati, nagsara na. Sobrang saya na na-share ko to sa inyo at lalo na sa mga kasama ko ngayon.
Kung may bucket list tayo, ilagay nyo na to. Promise, hindi kayo magsisisi. At kung timing ang punta nyo ng October, nako! Maghahanda ang mga mata nyo. Nakikita nyo ba ang mga higanteng nilalang na ito sa background ko? Sila ang mga alebrijes. Ewan ko kung tama ba ang pagkabasa ko. Isipin nyo, parang mga dream creatures na pinaghalo-halong hayop. May pakpak ng agila, pero katawan ng leon. At ang kulay, grabe, parang sumasabog na rainbow. Gawa sila sa papel at karton, digulong at itinutulak sa kalsada. Sinasagisag nila ang imahinasyon at sining ng Mexico. Para silang mga higantes ng anggono, pero mas makulay at mas kakaibang itsura. Bawat kurba at bawat tuldok ng pintura, gawa ng kamay, puno ng pagmamahal. Nakaka-proud panoorin kasi parang tayong mga Pinoy. Mahilig din tayo sa mga pista at magarabang pagdiriwang. Kaya kung naghahanap kayo ng rendezvous point, huwag na kayong lalayo. Dito sa Zocalo, hindi ka lang turista, parte ka na ng dumadaloy na buhay ng Mexico. Mula sa kasaysayan ng mga Aztec hanggang sa makabagong panahon, ang Zocalo ay buhay, humihinga at laging naghihintay sa iyo. Ngayon naman, tingnan natin ang Temple of the Sun. Guys, ang laki nito sa personal. Parang hindi kayang ubusin ng isang tingin lang. Sabi ng guide namin, ito ang isa sa pinakamalaking pyramid sa Western Hemisphere. Feel na feel mo yung energy habang nakatayo sa harap nito. Tapos, ito naman ang Temple of the Moon. Medyo mas maliit, pero sobrang ganda ng pwesto niya. Mula rito, makikita mo ang buong layout ng syudad. Imagine ninyo na lang, libo-libong taon na ang nakalipas. Punong-puno ng tao ang lugar na to. Nakaka-humble isipin kung gaano tayo kaliit sa gitna ng ganitong klaseng kasaysayan. Sulit ang bawat patak ng pawis, mga kablog. Ang Teotihuacan ay hindi lang basta tumpok ng mga lumang bato. It's a reminder of what humans can achieve with passion and mystery. Pagkatapos naming mamasyal sa mga pyramid, dumaan muna kami dito sa Artesanias El Quetzal. Sobrang laki ng mga halamang agave dito. Ito ang tinatawag nilang green gold ng Mexico. Nasubukan naming uminom ng agua miel, yung sariwang katas ng agave. Ang tamis pala! Tinuro rin nila kung paano ito ginagawang polke at kung paano ginagawang sinulit at papel ang mga hibla ng dahon nito. Pagpasok naman namin, tumambad ang mga naggagandahang gawa ng mga local na artisan, ang kikinang ng mga silver jewelry at ang ganda ng pagkakaukit sa mga obsidian o volcanic glass. Ang hirap hindi mapabili. Don't be scared. Everything is under control. But it will give you an idea how hard can be obsidian. Sometimes we use big blades, smaller blades, until get used than these big diamond coins. To make a copy that size, I spent 1 month. Can you tell me please how my ancestors did it without electricity and diamond? Because I am investigator and I don't know how. Siyempre, hindi kompleto ang trip kung walang tasting. Nakatikim kami ng mga best-selling na tequila at mezcal. Iba talaga ang tama kapag ininom mo sa mismong pinagmulan nito. Kakaibang karanasan at busog sa kultura. Hanggang sa muli, Mexico, salud! If you want to buy a good souvenir in this place, it could be. Hanggang sa susunod na adventure,
Ingat kayo at huwag kalimutang kumuha ng litrato kasama ang mga alebrijes. Viva Mexico at mabuhay Pilipinas! Bago magtapos ang vlog kong ito ay iiwan ko sa inyo ang mga video clips na hindi ko naisama sa aking vlog. Madidinig nyo ang aming mga conversations at kung paano kami at ang asawa ko at aming kaibigan, paano ang aming interaction at sa pag-ikot-ikot namin dito sa Mexico. Then they asked if they got play before building. Took the pictures. They asked the judge. But wait, hindi pa tayo tapos mga Mars and Pars. Akala nyo ba yun na lahat? Naku, bitin pa yan! Dahil sa susunod na episode, ito todo na natin ang Mexico City experience. Conkers, they call them parents. Rarampa tayo sa itaas ng kanilang sikat na city tour bus para libutin ang buong lungsod. Titikman natin ang isang world-famous lunch na may kasama pang nakakabilib na cultural dance performance. At pagdating ng Saturday night, gora tayo sa Museo de Tequila sabay diretso sa mga hidden bars para mag-shot. Kasama ang live mariachi band, sobrang wild ng gabing to. Promise! Kaya huwag na huwag ninyong lalaktawan ang part 2 next week, okay? Abangan nyo yan. See ya! So, ayun na nga. Maraming salamat sa panonood ng aming Mexico Adventure. Huwag kalimutan i-like ang video na to, mag-comment kung saan nyo gustong pumunta next. At syempre, mag-subscribe. Hanggang sa muli nating gala. Ingat kayo at laging tandaan, ang buhay ay isang malaking adventure. Adios, amigos! In a place. We know that during the dry seasons, many groups from the north side of the country come here. So probably the used to be longer. Oh, this is now a video of this? Do you remember we crossed by the end of the Yeah, the bus? Yeah. with the bus? Yeah. Actually, it was the longer avenue that probably has more than 6 kilometers, 7 kilometers. In archaeology, they consider the 8 kilometers. Now survive just 3 kilometers. But what's cool is the avenue of it. Why? Well, because when the Aztecs got so everybody traveled. Right. They saw Yeah. it looks like nothing but a Tomb. so they said, oh, it was a cemetery. That's why they see Okay. so that's why it was. But there were sacrifices here. I'm not sure. Not sure. I'm not sure, but they have found many sacrifices, especially at the main temple. Oh, not there. Oh.
is where we are. Ano yung nakikita nyo? That is the temple of the moon. And then, over there is the temple of the sun. Yes. Some call it pyramids. but Yes, you're right. they We said are it's at their temples, not Yes, pyramids. we are at Teotihuacan. And these are not pyramids. These are temples. Huh? There are more than 1,000 temples. Yes. Kita nyo? Oh, masaya dito. Sabi daw, there's energy here in this place. We need to get the energy. Yes, we'll get the energy in this place. Wow, look at that. Oh, look at that. Wow. Nadinig nyo yun? Authentic talaga kami. Nandito kami sa Teotihuacan. Teotihuacan. Nakita nyo? Wow. Teotihuacan. Nandito kami sa Teotihuacan. Ano meron doon? Hey guys, where are you going? Punta muna tayo doon, Ray. Malapit bago tayo pumunta dito sa gitna. Layo na yung akan. Takbo yung mga anak sa lawayan. Oh, nadinig nyo yun, napaka-authentic. May flute pa. So ito pala ang temple. This is a metropolitan before. Look at that. Wow. Ano? Oh, tara. Okay. Ying pa, ano mga ako ng ano pa? Wala. Dry na lips ko. Dry na ang lips ko. Oh. Bahala na maubos ang battery ng GoPro dito basta. Oo. Anyway, we're back. Dito ako sa role playing ko as if I'm a vlogger. And see this place. Look at that. Sabi ni Rodrigo, those small rocks, they represent roots of the plants and the trees that grow here. And look at that. You can no longer go on top of it. Bawal na. Bawal na dito. But so they have small stones. Not really very big stones. But still, you know, mabigat pa din ito. Look at that. Look at that. O, picture tayo dito. Maganda dito. Punta ka dun. Picture Ito. kita. O sige, hawakan mo din ito. Malinis naman to kasi nabibilad ng araw ang daan. O, punta kayong dalawa. Nice. Ikaw naman, Ray. Oh, si Ray naman ang Camera ko din. magpo-posing dyan sa Temple of the Moon. Wow, look at that. Siguro kaya nila tinigil ang pag-akyat dyan kasi maraming natutumba na huhulog. Oo. No? Yeah. Okay. Okay.
Vista Ying, ano yung ginagawa ni Jungkook nga yung 360? May 360 ba ito? Yung Wala eh. Parang wala tong 360. ayun pag naglalakad ng ka. Wala tayong tira. Wala no? Ang ganda. Traditional na kimono. Hapon. Tayo tatlo. Son idiomas ahí. Ah, sí, aquí sí. Aquí sí. No, dos idiomas. Okay, so here we'll make a different groups. One group in Spanish and one more in English. Aha. So in Spanish is with my friend, and then English speakers this way. That's with another guy. En español, sí, de este lado. Buenos días. Hola, Chuy. Buenos días, mi hermano. Traigo dos. How are you, Ray? You ready for our tour? You ready for the tour? I'm ready. ¿Y tú te llevas en inglés? Okay, guys, let me introduce you. One of the best guys here. Morning. His name is Jose. Mr. Jose. Jesús. Houston. Texas. Houston. Yes, ¿Sí en Houston. español, chicos? Texas. But we're from Philippines originally. Ah, you are from Philippines. Yeah. Are But you from General Santos? Oh, you know General Yeah, Santos? or Manila or what Yeah, island? Zamboanga. Zamboanga. Yeah. Bien. Muy bien. Yes. You're Aquí ya no es tan necesario que no. Ya no, chicos, no se preocupen. Aquí no hay problema. Pero allá adentro sí. So here it's not necessary to use the Okay. face mask. sure. But inside of the bus. Inside the bus, yes. Se los voy Buenos días, bienvenidos. Hablan español, vamos a continuar. Chicos, todos los que hablamos de español vamos a ir con Gerardo. Vengan, por favor, vamos a seguirlo. Él nos va a dar la explicación que ya les contaba. Ok, yo te la doy. Yo tengo que checar tu QR, ya te lo checo. Chicos, hablamos español, vamos a ir con Hoy. nuestro compañero, por favor. En español vamos a ir con nuestro compañero. All ¿Quieres right. que no? Dito kami uminom ng tequila. Hindi kami bibili kasi mahal. Mahal masyado. Napakamahal. Oh, Because from here we can see the pyramid of the moon, the Pyramid pyramid of the of the Moon. Those are the biggest structures. Yeah. The one 46 meters high, the other one 65. 65 and 146. That one is a temple, Yeah. the Quetzalpapalo. And then we know that the city used to reach the mountains. So it was a big city. Just we have to imagine 1,000 temples and 3,000 residential complexes. Mhm. Why do we say that we have no pyramids in Mexico? Mm. Well, in Egypt, the constructions are just like this. All of them has a base, Mhm. go all the way up. It is like a little triangle, like this, with a pico point. In Egypt, the constructions looks like this. Here, the constructions has a base, go all the way up, but the high part is just flat, a flat span. Okay, so just like this. So this is the difference. This place is the most important place of the temple. We call it just temple. Why is